Kumusta? Magandang araw sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa araw ito, panibagong video, panibagong kaalaman na naman dito lang sa Ka-Amazing Farming. Okay, so bago natin umpisahan mga ka-farmers ang ating talking point patungkol sa mga flattening distance at saka sa ating mga ginagamit na mga pusti, kasi yun po ang pinaka-importante na malaman po natin mga ka-farmers, no, mga ka-viewers. Okay, so mega love shout out po, no, sa mga bago nating mga subscriber, mga yung subscriber natin galing sa ibang bansa, at saka kay ka-farmers na Elias ng Sambales, mega love shout out po. Okay, so sa mga subscriber natin dyan galing sa Leyte, Bicol, mga subscriber natin galing sa Bohol, okay, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Okay, so sa Pangasinan, Bulacan, pati sa Visayas, no, or sa Mindanao. So sa inyong lahat, ulitin ko, mega love shout out po, at saka napakagandang araw po mga ka-farmers, mga ka-viewers. So ngayon mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo. So pag halimbawa mga ka-farmers, ito po ang teknik ko sa pagtatanim ng kamatis kung ito'y galing tinaniman po ng ampalaya. So ang maganda mga ka-farmers, pag halimbawa ako'y magtatanim po ng kamatis, kung kamatis ang nauna, single row, kasi lumaki ng sobra ang puno pag single row. Pero pag dati taniman po ito ng ampalaya, dahil ang ampalaya mga ka-farmers malayo ang kanyang planting distance, ginagawa ko po ito double row, tulad ng nakikita natin ito mga ka-farmers. May isang linya din sa isang gilid, may isa din gilid, tapos ito sa gitna ang daanan. Pero yung ganitong practice mga ka-farmers, matagal ko na po itong balik-balik or inulit-ulit sa pagtatanim pag halimbawa ay ito'y taniman po ng ampalaya. Basta ampalaya lang dahil sinabi ko na malayo po ang planting distance simula sa isang linya papunta doon. So sayang naman mga ka-farmers pag isang linya lang na kamatis ang ilalagay ko. So ginagawa ko dalawa. So ito mga ka-farmers, may puno dyan, may puno doon, parang naka-angle ganyan, ganit yun, no? Ganun pa din dito. So yun po, no, mga ka-farmers, ang ating practice pag halimbawa galing po ito tinaniman ng ampalaya. So ginagawa nating double row. Pero pag halimbawa may lamprey po tayo, tapos ang unang nating matanim ay kamatis, share ko lang po sa inyo ang planting distance ko sa kamatis. Pwede mga ka-farmers, mga ka-viewers, 6 feet, no? 6 feet pwede, single row. Pero pag halimbawa galing taniman ng ampalaya, ito mga ka-farmers, kasi sayang naman kung isang linya lang. Okay, so subukan na ito mga ka-farmers. Mabunga naman basta ibigay lang natin ang lahat ng mga pangailangan ng ating tanim na kamatis. So ngayon mga ka-farmers, may nagtatanong sa planting distance natin kung double row. Ito lang po mga ka-farmers, simula dyan papunta sa isang puno, mga to rollers siguro, no, yung linya na to sa isang gilid papunta doon, no, mga dalawang roller kalahati siguro mga ka-farmers. To malayo-layo pala to, papunta doon, mga 2.5 siguro, no, rollers, sa mga 30 inches. Yan ang ating tapos simula sa isang puno papunta doon nas kalahating metro. So ganyan po mga ka-farmers. Pero pag single row, kung halimbawa ay 6 feet, kalahating metro din, ganoon din pag una matanim ang kamatis. Pero galing ang ampalaya, ganito ang ating style. Ang punong isa dito, ang isa doon, parang naka-triangle. So ganyan ang ating ginagawa. Tapos yung pusti natin mga ka-farmers, kasi dati ay taniman po ito ng ampalaya, nasa mga 8 feet po, naibaon ang mga 2 feet, mga naibaon ang mga 9 feet, naibaon ang mga 2 feet, na mga 7 feet.
So nag-iwan po tayo ng mga isang roller siguro, no? So nasa mga 6 feet po mga ka-farmers ang taas po ng ating balag sa ampalaya. Tapos yung tie wire natin hindi na natin binaba. Kasi pag ibaba natin tapos naka-double row, isa lang ang ginagamit natin. So parang dumikit mga ka-farmers, sumikip. So ang mas maganda, itaas lang parang manatiling nakatayo, no? So yun po. Kung meron tayong maraming tie wire na extra, pwede pa natin lagyan dito banda. No, ano lang natin dito, din doon sa kabila para hindi sumikip. Pero okay na to mga ka-farmers kasi alam naman natin ang ating panahon ngayon ay papunta na po, no, summer or tag-araw. So hindi na to umangkad ng sobra o lumago pa ng sobra. So kahit ganito pa lang siya kataas mga ka-farmers, marami na po tayong mga maliliit na bunga, no, na ating napapansin at ating nakikita sa ating mga kamatis. So kunti lang po ito mga ka-farmers, no, ang ating kamatis. Siguro mahigit kumulang lang po ito mga kulang-kulang siguro to mga ka-farmers, mga 40 or 4,000 square meter, parang ganun lang. So marami tayong tanim din na mga ka-farmers gulay. Meron tayong matatandang talong dyan, at ito naman po ang talong sa ilalim natin ng ampalayahan dati na marami na tayong vlog. Ito ang ating kamatis at saka doon ang ating bagong tanim na talong. Okay, so yun lang po, no, mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang ma-share ko po sa inyo. Okay, so abangan nyo lang mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang mga iba pang update natin patungkol po sa ating mga pananim. Okay, so sa inyo lahat, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye bye.